General cleaning mga kaibigan. Itong kailangan gawin habang tuyo pa yung paligid. Maglinis, magsinop. Hindi natin alam, baka may mga ahas na nakasingit dito sa mga tambak na mga tuyong dahon ng saging, niyog. Yan o, kailangan sinupin, linisin. Yan o, pagandahin natin itong paligid na to. Doon o, medyo okay na. Ito pala yung update dito sa aking Jetmatic pump. Tapos na. So ang susunod kong project ay solar pump. Meron na akong solar panel doon. Ito yung nakaabang na tubo para sa 1/2 horsepower o 1 horsepower na submersible pump. Kayang-kaya siya sa D4 tubo. Ang lalim niyan ay 27 feet. Medyo nahihirapan tong Jetmatic pump kapag nakapuno na ng isang timba o isang balde ay nahihirapan na siya sa pagbomba. Kailangan nating mapuno itong 3 drum para magsilbing reserve water para sa irrigation dripping system. You know. Bali dito, kapag binombahan to, papasok yung tubig dito sa tubo. And then dito sa drum. Doon sa labas, sa baba ay interconnected. Gagawin kong nakaloop. Interloop yung plumbing niya. So dito, para masilyuhan at hindi lalabas yung tubig, nilagyan ko ng sealant o kaya marine epoxy. Yeah, kombinasyon ng dalawang ng A and B. Ito, A and B. Pag pinaghalo mo yan 50-50, titigas na parang bakal. Meron pa akong reserve na 1/4 liter. Part A, part B. Yan. Dito sa likuran, naka-tap na yung aking supply. Ito, yun na PE pipe. 1/2 lang siya. Then dito, nakakabit na dito sa isang drum. So ibig kong sabihin na naka-interloop, dito ako magpa-plumbing. Dito ay 1 inch na PVC pipe. Naka-interconnect dito. And then dito, so bali 3 drum na magkaka-interconnect o magkakadugtong para kapag pinuno natin yung 3 drum ay sufficient yung ating source of water para mag-supply dito sa dripping system. Mayroon pa ako isang abang dito. Ito. Isa pa rin tong source or supply papunta dun sa baba. Doon. At saka ito naman ay magsisilbing supply ko sa mga gripo sa baba. So meron akong gripo dun sa babuyan na wala pang laman. Naibenta ko na 3 months ago. Wala pang kasunod kasi mahirap nga yung tubig So dapat na-set up muna lahat bago maglagay ng baboy. Yan. So ito yung abang. Okay, so dito sa 3 hektaryang lupa ay maglalagay ako ng mga faucet stations. Isa doon sa east, isa sa west, at saka isa sa north. Yan. So kahit saan ako pumunta ay meron akong mapagkukunan ng tubig at yung faucet system na yun ilalagyan ko ng check valve para sa storage facility. So maglalagay ako ng drum doon o kaya parang hukay, nalalagyan ko ng plastic para magsilbing secondary storage ng tubig mula dito. Para kapag nandun naman, halimbawa mag-iigib ay sasandukin na lang dun sa mini balon. 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 O bubon. Okay? So ito yung magiging central source ng tubig. Sabi ko nga kanina, maglalagay ako ng submersible solar pump. Nandun na, naka-ready na yung pump ko. Actually, 2 ang pump ko At saka yung panel, ilalagay ko dito para magsilbing bubong o canopy ng aking Jetmatic pump. Para kapag mag-maintenance ay madali lang. At the same time, magiging roofing na rin siya. Okay? At saka kukunin ko rin yung tubig ulan para pumasok dito sa drum. Para walang sayang, di ba? Doon sa taas, makikita nyo yung bubong na yon ng aking multi-purpose hall or multi-purpose shade. Kukolektahin ko rin yung tubig ulan galing sa bubong, papasok doon sa aking water impounding facility. Rainwater impounding facility or pond. Okay, then may plumbing din yon pababa. So magiging source ng tubig dito ay rainwater galing doon sa bubong at saka deep water galing dito sa pinadrill ko o pinahukay ko. Alright, so yan ang magiging sistema natin. Matagal ko na itong ginamit actually bago pa ako bumalik sa abroad. About 2 years, a little over 2 years ago. Almost 2 years ago.
So ito ginamit ko na and then napabayaan, hindi na-set up ng aking katulong kung paano to gamitin. Although mayroon siya nagawang paraan, nilagyan niya ng kalahating tubo papunta dun sa baboyan. So okay din 'yon. Magandang initiative niya rin 'yon para hindi mag-igib ng tubig. So ito, storage facility ko ng tubig and then distribution pipeline. Okay? So yan muna mga kaibigan. Yan na sa paligid. Pasensya na, kailangan kong sunugin yan kasi mahirap pabulukin. Kailangan kong sunugin. So yung ashes at saka uling magsisilbing organic fertilizer dun sa aking mga pananim. At the same time, lilinis yung paligid para maiwasan yung lungga ng mga ahas at daga. Kasi napakaraming daga dito. So kapag may daga, may ahas. Kahit dito, kailangan ko rin itong isinop. Yan, paligid. Okay. So meron tayong mga piraso ng pinya dito na dapat i-transplant. Okay. Yung aking langka, malaki na. Galing lang yan sa tubo. Tubo. Buto, nagpumpulan na dito. Hindi ko na i-transplant pero ganun pa man ay mamumunga rin yan. So napaka kapal dito yung canopy ng langka. So ang advantage dito kapag may malakas na hangin ay magsisilbi siyang support sa isa't isa. So mas maganda kung malagyan ko ito ng tali o kaya i-interconnect ko at hihilom din yan. Okay, kita nyo, dumi-dumi. Kailangan masinop, malinis, maalis yung mga tambak para maiwasan yung pagdami ng daga at ahas sa aking farm. Okay, yung nyug ay okay na, maganda na yung bunga. Right? Okay, pwede nang kunan ng buko at saka kopra. Okay. Thank you very much for watching. Please comment if you wish, like, share, and subscribe. Thank you very much. God bless. Bye-bye.